magandang araw mga ka-TH. Welcome dito sa ating channel. For today's video, pinuntahan natin itong area na ito, okay? So dito nga ay ating na-discover ang kakaiba, okay? So dito, yung mga puno na ito yung mga matatanda na puno. O yan o. So galing tayo sa ibaba. Patungo pa itaas, and then dito natin napapansin itong mga puno na matatanda na. So ito yung mga puno na matatanda na. So ito, kahit pa dito ito sa sapa tumubo, hindi ito mamamatay. Dito nga pumunta tayo dito sa ibabaw, and then ito na-discover natin itong batong ito. Yan yung batong yan. So dito meron tayo dito makikita na sign ng isang treasure, okay? Yan o. So dito, kung ating mapapansin, mayroon siyang butas na malaki. And then, mayroon siyang linya sa ibabaw. So yan yung ating gagawa ng partial decoding dito sa bidyong ito. At huwag kayong aalis at panoorin nyo itong bidyong ito hanggang sa dulo para magkaroon din kayo ng idea kung ano bang ibig sabihin. Napakalaking butas, tapos may linya sa ibabaw. And then located ito dito. Yan o. Dito sa gilid ng may creek, okay? So ito yung magandang area na hanapan ng treasure. Kasi usually, yung ganitong area, yung pinakamagandang lagyan ng mga tunnel, pagbaunan, kasi masukal. Walang basta-bastang mga tao yung pupunta dito. Okay? So hindi to basta-basta makikita ng mga normal na tao yung mga sign ng isang treasure. Okay? So dito atin na itong napansin. Yan o. O tingnan yung maigi mga ka-TH. Napakalaking butas na bilog at napakakintab. Napakakintab nito. Okay, yan o. At napakalalim. Paliit siya ng paliit. Okay? Oh, yan o. Diba? So, yung purpose ng mga ganyang butas, usually, yung mga butas na maliliit, yung makikita natin, yung kadalasang ibinabahagi natin, di ba? Mayroon tayong makikita na maliit na butas. Yung mga butas na yon, yung mga confirmation ng pagbaon. Okay? O pagbaon ng mga butas, ibig sabihin na positibo. Yung mga maliliit lang na butas na may kalakihan, mga normal lang na pagbaon yun. Hindi yan mga big deposit. Mga iilang piraso lang yan ng mga ginto, mga gold bars. Okay? Ito, kapag ganitong butas na yung ating makikita, ang ibig sabihin nito is big depot. Okay? Big volume of deposit. Kasi napakalaki at ginawa na talaga nila ng napakalaking disenyo. Kasi dito nga, sa areang ito, ay meron ditong nakabaon na malaking deposit. So usually, yung kaniyang ipinapahiwatig, yung malaking butas na yan, ay nagpapahiwatig yan ng isang tunnel, okay? So let's imagine ito ay bundok. So halimbawa, indicator kasi ito mga ka-TH para sa mga walang idea, yung batong yan, nilagyan niya ng indicator. So let's imagine ito ay bundok. Halimbawa, dito sapa. Di ba? Dito tayo nakaharap, di ba? Kapag dito tayo titingin. Dito tayo nakaharap, dito tayo nakatingin, okay? So, may possibility na yung ipinapahiwatig niya na sign dito ay pwede nating makikita sa harapan. Kung saan tayo nakaharap sa sign, doon tayo nakaharap sa pinagbaunan, okay? Okay, so yan o. Dito tayo nakaharap, di ba? So ito, ang ibig sabihin nito, big volume deposit nakalagay sa isang tunnel. So usually,
ay mas mataas talaga na possibility na mayroong tunnel dito. Doon talaga sa tunnel sila madalas naglalagay ng mga big volume of deposit, mga gold bars, golden Buddha. Okay, so doon talaga. So accordingly, yung tunnel na ginawa ng mga Hapon, tulad nito mga indicator, ay hindi lang iisang tunnel yung kanilang ginawa na pinagbaunan nila ng gold bars. Okay? Usually, yung ibang mga treasure hunter na mga katiits natin ay nakadiscover na nga sila ng mga golden Buddha. So, ang yung mga golden Buddha, kung ating mapapansin noong dekada 90, mayroong isang treasure hunter na nakadiscover ng isang golden Buddha. Kung ating mapapansin, yung kanyang nakuha na golden Buddha ay iba yung kanyang mukha. Okay? And then, dito, kamakailan lang, mayroon ding isang treasure hunter na nakadiscover ng isang golden Buddha na iba yung kanyang mukha. So, ang ibig sabihin noon, yung golden Buddha na dala ng mga Hapon noong unang panahon ay hindi lang iisa, okay? So, marami yan, iba-iba yung mga disenyo. Meron yung golden Buddha na putol yung kamay, yun yung pinaka maganda sa lahat ng golden Buddha. Okay? Pinaka maganda sa lahat. Alam niyo ba katiits kung bakit? Kasi yung golden Buddha na putol yung kamay doon sa katawan, halimbawa ito golden Buddha, doon sa katawan, putol yung kanyang ulo mga katiits eh. Putol yung kanyang ulo. And then doon sa katawan, doon nila inilagay yung maraming diamante. Okay? So, mga precious stone, mga emerald, diamond, mga ruby, usually yung mga diamond talaga yung nakalagay doon accordingly. So, yung golden Buddha na putol yung kamay, yun yung pinakamaganda sa lahat ng golden Buddha na kanilang ibinaon, okay? So, ito yung isa sa mga halimbawa. So, usually kapag mga big volume deposit, meron talaga yung mga golden Buddha. So, ngayon, dito, ito nga yung makikita natin na sign ng isang big deposit. So, dito, meron tayong makikita na linya. So, ito yung makikita natin na mga coordinate na sign, okay? So, let's imagine ito ay bundok. And then doon sa ibabaw, dito nakabaon sa ilalim. So, halimbawa, nagbutas sila pa ilalim. So, maganda kasing lagyan ng butas sa ilalim mga katiits eh, pag ganun. Pag ganun mga katiits, unlike sa paibaba. Kasi kapag magbutas ka paibaba at napakalalim, yung mangyayari dyan, kapag babaha, uulan, mapupuno yan ng tubig, okay? So, mas maganda talagang maglagay ng tunnel na nakahiga. Okay, ganun lang, naka-normal. Normal na pagbutas na pag ganun. Kasi hindi yan lalagyan ng tubig, okay? So, yan yung magandang lagyan ng mga treasure. Kasi hindi yan mapupuno kapag sila ay mag-ooperate. So, dito sa ibabaw, dito, meron na tayo dito makikita na mga coordinate na sign, okay? So, ito. Oh, yan, okay. Okay, yan oh, treasure. Treasure mark. Oh. Dalawang butas. Ibig sabihin, nakatingin sa treasure. So, doon na talaga sa harapan. Okay? So, napakaganda. So, yun lang mga katiits. So, huwag nang kalimutan mag-subscribe para ma-update kayo sa ating panibagong video tungkol sa mga sign. Okay? So, yun lang mga katiits. So, maraming salamat.